Ang tanong ko ay paano natin malalaman kung ang Allah Ta'ala ay nasisiyahan sa atin? Kung sakali man nasabihin ng Allah Ta'ala sa iyo na siya ay nasisiyahan na sa iyo, paano ka makakatiyak na hindi mo naiiwan ang iyong mga pagdarasal o hindi mo titigilan ang paggawa ng mabubuting gawa? Baka sabihin mo, okay na, nasiyahan ng Allah Ta'ala sa akin, ako'y napakabanal na, at doon ka magsimulang magpakampante. Kaya't ang bagay na ito ay nanatiling nakatago at dapat na manatiling nakatago. Sabi ng Allah Ta'ala, patuloy kayong humiling sa akin at sumunod sa aking mga kautusan. Gawin ninyo ang mga iniutos ko at ako ay nasisiyahan sa inyo. Ang Hazrat Masih Maud salam ay sinugo sa panahong ito at sinabi niya, mayroon akong dalawang pangunahing layunin. Una, dalhin ang tao palapit sa Allah Ta'ala at upang maging tunay na tagapaglingkod ng Diyos. At ang pangalawa, ituro sa tao ang pagtupad ng karapatan ng kanyang kapwa na ang bawat isa ay matutong igalang at tuparin ang karapatan ng kapwa-tao. Kapag nagawa mo na ang dalawang ito ng may dalisay na layunin at hindi dahil sa pansariling interes, doon mo maaaring masabi na ang Allah Ta'ala ay nasisiyahan sa iyo. Pagkatapos nito, magdasal ka na, Ya Allah, huwag mong hayaang gawin ko ito ng pansamantala lamang, kundi itaguyod mo ito hanggang sa aking huling hininga. May mga tao na nagsisimula sa paggawa ng kabutihan at patuloy nila itong ginagawa. Habang ginagawa nila ito, patuloy ang gantimpala mula sa Allah Ta'ala at siya'y nasisiyahan. Ngunit minsan habang papalapit na sila sa kamatayan, bigla silang nagbabago, nakakalimutan nila ang Allah Ta'ala, itinitigil ang mga pagdarasal, hindi na ipinagdarasal ang kapakanan ng iba, nagiging sakim, inaagawan ang sariling kapatid ng kanilang karapatan, ninanakaw ang pera at ari-arian nila. Sa ganitong paraan ba natin makakamit ang kasiyahan ng Allah Ta'ala? Kaya't para sa atin, mahalagang manatiling laging nag-aalala sa pagsisikap na mapasaya ang Allah Ta'ala. Sinabi ni Hazrat Umar radhiyallahu anhu, ako ay laging natatakot na baka hindi maging mabuti ang aking katapusan at baka hindi ako mapasaya ng Allah Ta'ala. Kung ang gayong mga dakilang tao ay nabubuhay sa takot sa Allah at pinagdududahan pa ang kanilang sarili, tanungin natin ang ating sarili, tayo pa kaya? Sino tayo para sabihin nasiyahan na ang Allah Ta'ala sa akin? Kaya't ang tunay na tungkulin natin ay ito, sumunod sa mga utos ng Allah, patuloy na gumawa ng kabutihan, sambahin na siya, tuparin ang kanyang karapatan at tuparin ang karapatan ng kanyang mga nilikha. At huwag tayong magsawa sa pagdarasal, Ya Allah, gawing mabuti ang aking huling hantungan. Kung sa huli, nasiyahan ng Allah Ta'ala sa atin, doon lamang natin masasabing tagumpay tayo. Yan din ang itinuro ng Quran, ang panalangin, Ya Allah, kunin mo ang aking buhay sa estado na ikaw ay nasisiyahan sa akin upang masiguro na ang ating wakas ay mabuti.